Maraming bihirang isda sa pond na ito tulad ng higanting freshwater shark, dambuhalang hito, at mahal na koi. Malapit nang masira ang pond na ito. Kung di namin mahuli at mailigtas ang mga isda, maaaring mamatay silang lahat. Ngayon, maaaring nagtataka ka kung bakit may sisira ng isang pond na puno ng libu-libong dolyar na halaga ng mga isda. Sa madaling salita, ito dati ay pribadong koleksyon ng isda ng isang tao. At ginugol nila ang maraming taon sa paglalagay ng mga isda dito, sinusubukang palakihin ang mga ito ng husto. Sa kasamaang palad, lumipat sila at hindi nadala ang mga isda na ayaw ding alagaan ng bagong may-ari. Kaya binigyan nila kami ng 2 araw para subukang hulihin ang lahat ng isda. At kung hindi namin matapos sa panahong yon, tapos na. At sa totoo lang, hindi ito magiging madali. Grabe pare, tumatalon ang pating. Dahil ito ang pinakamalaking rescue mission namin, tinawagan ko si Josh ng Summerland Fish Farms para tumulong. Siya ang kukuha ng karamihan sa koi, ako naman sa mandaragit dahil kulang espasyo ko para sa lahat ng koi. Unang misyon, pumasok at hulihin lahat ng koi. Susunod, i-drain ang pond para mahuli ang malalaking hito at pating. May malalaking arwana doon. Nakikita ko ngayon ang lalaki nila. Tara na mga kaibigan, pasok na tayo sa pond. Ako lang pala, hindi si Josh. Hindi naman pala ganun kasama. Ayos lang pare. Lumalapit sila sa paa ko, kinakain nila ako. Grabe, sige na, tara na. Tingnan nyo kung gaano kalaki ang lambat na to mga kaibigan. Ito ang gagamitin natin para subukang hulihin lahat ng koi na ito. Grabe, tingnan nyo kung gaano kalaki ang arwana na yan. Sige, tara na. Ngayon, tinutulak natin lahat ng isda papunta sa mababaw na bahagi. Grabe, ang dami pala. Ay, Diyos ko. Pare, papalapit na ang pating. Aray, unang beses naming makatagpo ng dambuhalang pating at napagtanto naming delikado talaga. Pare, tinamaan ako ng pating sa binti. Binuksan niya ang sugat ko, pare. Tinugatan ako ng pating. Mga tol, nagsisisi ako sa desisyong to. Malapit na tayong makahuli ng maraming koi. Tara na. Oh, may nakuha ako. Tara na, Josh. Akala mo madali lang? Halika dito, ikaw ang gumawa. O hindi naman pala ganun kasama. Oo nga, hindi naman pala ganun kasama. Hintayin mong sumalpok ang pating sa bilis na 40 milya kada oras at mabali ang binti mo. Dahil kay Josh, nakahuli kami ng isda kahit mahirap. Tingnan mo, laki niyan. Oh, nakahuli ako ng 3 isda. Diyos ko. Napansin namin na hindi lang pating ang dapat bantayan, kundi halos lahat ng isda rito ay sinusubukan kaming abutin. Hindi ito gagana. Hindi. Kailangan nating mag-isip ng ibang plano. Hindi ito maganda. May 5 isda dito, ni isa hindi natin mahuli. Diyos ko, 3 na ako. Uy, may Oscar ka na rin. Sige, 3 koi na ang nakuha. Nakuha ko yun. Nakita mo ako. Nakita mo yun. Oo, sige, halika na kapatid. Gitna. Grabe, unang isda nakuha. Tingnan mo ang laki ng koi na to. Sige, nakuha ko na una. Susunod pa marami. Diyos ko, ingat. Josh, sige, pangalawa na tol. Marami na kaming malalaking rescue mission, pero ito na ang pinakamalaki. Sige, sumama ka na sa kaibigan mo. Maliit pa yan. Maliit pa yan kumpara sa ibang isda doon. May dambuhala talaga doon. Huwag kang tatalon. Diyos ko, bakit ako nandito? Oscar? Diyos ko. 4 na isda na nakuha, marami pang natitira. Oo, babalik na tayo. Nandyan at tinitingnan ko ang pating. Tumama yun sa binti ko, alam ko. Pero kahit delikado, kailangan naming bumalik para iligtas pa ang natitirang isda dahil nauubos na ang oras. Diyos ko, andyan silang lahat. Tingnan mo, madali lang. Oh, hindi. Nakuha ko siya. Diyos ko. Tingnan mo to, ang ganda nito. Napakagandang koi. Sige, Josh, dadalhin ko na to sa truck. Subukan mong kumuha pa ng iba. Ayan na. Mas madali na ang paghuli ng koi at si Josh ay nakakuha ng isa sa pinakamalalaki sa lawa. Grabe pare, ang laki niyan. Tingnan mo yung koi na yan. Diyos ko, ang ganda at kamangha-mangha, Jesus. Ang laki talaga. Ang laki ng isda. Ilalagay natin sa malaking lawa, tara. Ayos, ayan na siya. Yan na ang pinakamalaking koi sa ngayon. Sobrang lupit nito. Mga tol, kukunin ko to. Tara Jude. Ang galing ng galaw mo. Mapapalabas yan sa ESPN. Gusto ko to, ang astig ng pula niyan. Katulad ng nabanggit ko, si Josh ang magbabalik ng karamihan sa koi sa kanyang bukid. Lahat ng sa tingin kong astig tulad nito ay dadalhin ko sa mga pond ko mamaya sa video. Sige, pagsamahin natin sila sa malaking koi. Tara na mga kaibigan. Pinupuno namin ngayon ng koi ang lahat ng pond. Pag napuno, babalik kami sa Summerland Fish Farms para ilagay ang mga isda. Tapos babalik ulit. Huhulihin ko ang mga mandaragit at iuuwi ko sila. Papunta na ako sa inyo. Oh. Tinatamaan ka nito sa mukha. Oh, may nakuha ako. Diyos ko, Diyos ko. Nakahuhuli na kami ng mga koi sa magkabilang panig.
Pero may natitira pang kalahati sa lawa. Nakuha ko tol, malaki to. Ayan na mga pare. Susubukan naming mahuli lahat ng natitirang koi ngayon. Mission talaga to at mga 30 pa ang natitira. Kaya oo, kailangan talagang i-drain ng lawa balang araw. Tingnan mo, hindi natin mahuhuli lahat ng isda dito kung hindi natin i-drain to. Oh, ang dami dito. Josh, mag-ingat ka, may malaking pating. Ilagay mo sa lambat. Sinasabi ko lang madami dito, Josh. Oh, mag-ingat ka, may pating. Ay nako, Diyos ko, pating yan, nasa lambat ko siya. Hindi natatakot ako, pare. Itinaas mo ang mga paa mo. Sige, may nahuli tayo. Nakuha ko yung malaking gitling loach. Tignan mo yung isda. Diyos ko, huwag sabihin kay Josh. Kaya malinaw mong makikita, nahihirapan na kami. Kailangan mailabas lahat ng isda, mga tol. Kasi gaya ng sabi ko, may 2 araw lang tayo para mailabas lahat ng isda. At ayaw nating magkamali. Ayan, malaki-laki ka na. Sige mga tol, kukuha pa tayo ng isang koi, tapos balik na sa farm. Kalahati pa lang ang nahuli natin. Kailangan nating manali. Tanay, nanap. Bang. Kailangan nating bumalik at suriin ulit, tapos siguradong i-drain ang pond. Nakuha mo? Ang laki ng butterfly koi na iyan. Oras nang ilipat lahat ng koi sa mga pond at ibalik sa farm. Dahan-dahan lang, sige. Kailangan nating malaman kung paano mahuli lahat ng dambuhalang isda sa pond bago ito masira. Sige mga pare, pagbalik namin sa bukid matapos ang nakaka-stress na biyahe, maayos at malusog ang lahat ng isda. Marami rito kaya kailangan nating magmadali bago dumilim. Tara, hulihin natin isa-isa at ilagay sa pond. Nailipat na natin lahat ng koi sa bago nilang tahanan. Mahigit 10 ang nandito, may malalaki pero hindi pa dito nagtatapos. Babalik na tayo sa pond at magsisimula na ang kasiyahan. Kailangan nating hulihin ang mga pating, malalaking hito, at lahat ng iba pang malalaking mandaragit na isda na dadalhin natin pabalik sa bahay ko. Maghanda na ulit tayo para hulihin ang mga halimaw. Sige mga kaibigan, balik na tayo sa pond at sisimulan ng tanggalin ng tubig. Mas madali nitong mahuli ang malalaking isda. Ngayon, may 2 dosenang koi, ilang malalaking hito, 4 na iridescent shark, 2 malalaking arwana, at iba pang kakaibang mandaragit na isda pa rito. Simulan na nating i-drain, huhulihin ang natitirang koi, tapos hulihin ang malalaking isda. Habang iniiwasan ang mga shark, kailangan kong alisin ang natitirang koi at hindi ito magtatagal. Mas madali kong mahuli ang mga isda sa dilim dahil hindi nila ako makita. At sa loob lang ng ilang minuto, nahuli ko na halos lahat ng koi. Go, 3 na ang nakuha. Ngayon 2 na lang natitira. Oh, welcome malaki. Mga kaibigan, nahuli ko na lahat ng koi, natitira na lang ang malalaki. Dito na talaga nakakatakot. Habang nahuhuli ako ng koi, napagtanto kong delikado at nakakatakot ito. Malalaki ang mga isda at kaya nila akong patumbahin, kaya dapat tayong mag-ingat. Simulan na natin sa hito. Unang target nakuha na, mga pare. Meron tayong red-tailed tiger shovel-nose hybrid. Ang laki ng isdang ito, Diyos ko. Sana pumasok ito ka sa lambat. Oh, nakuha ko siya. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Halos matamaan ako sa mukha. Uy, may pulang buntot dito, tingnan mo. Dahan-dahan lang, huwag kang magwala pare, grabe. Ang laki ng isda na iyan. Sige Josh, puntahan mo ako dito, iaabot ko sa'yo. May nakuha tayo. Tingnan mo ang ganda ng pattern ng isda, astig ang hito na to. Ang lalaki ng mga hito, kaya kailangan naming ilagay sa plastic na bag bago ilipat sa cooler. Nasa bag na siya. Sige. Grabe Samang, ang laki nito. Sige, isa na yon. May ilan pa tayong kukunin. Oh, tingnan mo to. May malaki tayong bantay dito. Kukunin din natin tong lalaking to. Halika na, bumalik kong ka rito. Ginoong Gar, pumasok ka sa lambat. Nakuha ko siya, ang laki niya. Salamat, sino ang susunod? May hybrid ako, pati yung pulang buntot. Nandito silang pareho. Naipit siya sa kanto. Mga pare, nakuha ko na siya, pati yung pulang buntot. Mas malaki pala siya kaysa akala ko. Tingnan mo yung laki ng reptiliang yan. Ito na ang pangalawang pinakamalaki natin. Tingnan mo kung gaano kahaba. Malaki at agresibo ang pulang buntot na ito, kaya mahirap siyang ilagay sa bag. Ay, tapos na siya. Napunit ang lambat. Hindi masaya ito, Diyos ko. Napakalakas ng pulang buntot, pinunit ang lambat at nakatakas siya. Buti na lang, may isa pa akong pagkakataon na mahuli siya. Sige, round 2. Huwag mo nang punitin ulit ang lambat, pare. Mabuti na lang na ilagay ko na siya sa bag ngayon. Tingnan mo mga tol, 2 malalaking hito yan. At may isa pa tayong malaki. May pating din doon.
Di ko inakalang mahuhuli sila. Tingnan mo. Ayan na. Susubukan mo bang hulihin ang pating? Ay hindi eh, hindi mo gagawin. Ay hindi, hindi mo gagawin. Diyos ko, mapupunit mo yan. Hindi mo dapat ginawa yan. Bakit mo hinuli yon? Diyos ko. Di ko alam paano natin gagawin to. Muntik na tayong mapatay ng bagay na yon. Ang bilis nila, parang bala. Diyos ko, pare, kinakabahan ako sa mga pating na to. Josh, tumama lang yon sa mga tuhod ko. Hindi maganda to. Mapapahamak tayo. Baka masaktan ng malala. Ano yon? Ay pating yon. Ay tingnan mo ang pating. Kunin mo. Oo, pating yan. Pare, welcome. Nakuha ko siya. Okay, nakuha na natin ang unang pating. Grabe, ang laki nito. Josh. Ingat ka pare. Baka tumalon siya at tamaan ulo mo. Panahon na para subukang ilagay ang pating sa bag. Pero isang maling galaw lang at pwede talaga kaming mapunta sa ospital. Kaya kailangan naming maging sobrang maingat. Nakuha ko na. Diyos ko, tingnan nyo ang higanting makintab na pating, mga kaibigan. Hindi naman masama yon. Medyo maayos. Nakuha niya ang isang pating sa 4. Sa tingin ko, ayos lang. Tara, kunin pa natin ang natitira. Ano yon? Nakuha mo ang hybrid. Ayos, huling hito na ito. Malaki yan, pare. Sige, natatapos na natin to. Halimaw yan. Tara na. Aray, Diyos ko, pare. Tama na. Ang lakas niyan. Ang laki ng isda na nililipat natin ngayon. Anong nangyayari? Nakuha mo na. Sige, kunin mo. Sa tingin ko, ayos na siya. Kayo mga pare. Maganda ang takbo ng ginagawa natin. Ngayon, nakuha na ng 3 malalaking hito ang isa sa 4 na pating. Kami naman, mga malalaking arawana at ilang Oscar. Babalik tayo doon ngayon at sana hindi tayo atakihin ng mga pating. Sige, babalik na tayo. Tingnan mo yung arawana, pare, halimaw talaga. Naghanap pa rin kami ng mga pating pero dahil malabo na ang tubig, hindi na namin sila makita. Oh, nandito yung 3. Uy, papalapit sila sa atin. Grabe, ayos yan. Nakuha ko siya. Nakuha ko siya, Josh. May nakuha ako. May pating ako. Grabe ang taba nito. Tignan mo to. Tingnan mo kung gaano kataba yung iridescent na pating. Baka ito na yung pinakamalaki na nakita ko. Ayos, pangalawang pating na to. Mas madali pala. Pagkatapos gumanda na ang lahat. Nakakita ulit si Josh ng malaking pating. Wow, nakita mo yun, pare. Solid ang teamwork natin. Nakakatakot yun dumiretso siya sa akin. Buti na lang nahuli ko siya sa lambat. Ang laki ng pating na to. Sobrang saya ko, tingnan mo. Isang hukbo ng mga pating, tol. 3 pating na ang nakuha natin. Ibig sabihin, isa na lang ang natitira. Pero sabi ni Josh, yun daw ang pinakamalaki. Ayos, di ba? Pupunta na tayo, susubukan nating hanapin sila. Sana mahuli natin sila nang hindi nasasaktan. Sige, tara na. Ipagkakadena natin siya sa kanto. Ito na siya, ito na siya. Ay, grabe, ayos. O tingnan nyo dun. O tingnan nyo yun, mga tol. Ito ang unang African chichlid na nakuha natin dito. Libo-libo sila. Malamang babalik tayo dito at kailangan nating tuluyang alisan ng tubig ito o maglagay ng mga fish trap para mahuli ang mga chichlid. Pero ang ganda talaga ng nahuli natin. Ilalagay natin siya sa cooler. Oo, libo-libong ganitong isda sa lawa. Nasa kanto ito. Nakikita mo siya. Oh. Oh, heto na siya. Heto na siya. Heto na siya. Sige, hindi natin siya pwedeng mawala. Ilang oras na tayong niloloko ng bagay na to. Ay, nako. Napunit ko lang ang butas sa lambat. Hindi ano yun. Hyphen loach ba yun? Sige, ako na bahala. O, dadalhin ko sa cooler at titingnan. May nahuli akong isa pang African cichlid. Tropheus ang tawag dito. Malaki rin yan. Ilalagay natin sila sa cooler at magpapatuloy. Hinahanap pa rin natin ang ika-4 na pating. Ang astig ng isdang yan. Chinese hyphen loach yan. Astig sila. Tingnan mo yung isda. Grabe. Papunta na sila sa cooler. Ito na ang nakuha natin. Isang guard, hyphen loach, malaking red tail, ilang pating, hybrid, at Oscar. Kaunti na lang ang isda sa pond. Subukan natin silang kunin. Tingnan mo, nakuha ko ang Oscar. Sandali, may nakuha akong koi. Isa pang koi. Sige, isa pang doble. Nakuha ko ang higanting Oscar. Si Josh ang may huling koi. Ang galing natin. Nilalabas na natin sila. Nandyan na si Oscar at ang koi kasama ng iba. Pagkatapos ng matagal na paghahanap, nakuha rin namin ang huling pating. Ay, yan ang pinakamalaki. Sige, hindi. Ayos lang tayo. Grabe, yan na ang pinakamalaki. Nagawa natin. Huling pating na yon. Natitira na lang parehong arawana, mga kaibigan. Tingnan mo, andyan yung isa. Pareho sila. Nandyan silang 2. Sige, ilagay ang pating sa cooler at hulihin ang mga arawana. Tingnan ninyo, ang ika-4 at huling pating. Ang laki talaga. Ay grabe.
Sige, kailangan nating magmaneho pa uwi habang ginagawa nila yon. Swertihin nyo kami. Ayun na yung malaki. Kunin mo siya, Josh. Diyos ko. Diyos ko. Oo nga, sige. Oh, wala kayo niyan, mga bata. Sige. Isa ito sa pinakamalaking arowana na nakita ko. Mas malaki pa sa mga akin. Tignan mo, parang doble laki ng pinakamalaki kong arowana yan. Diyos ko, ang laki talaga ng arowana na to. Maglalagay tayo ng lambat sa mga pond para hindi siya makatakas. Ang galing niya. Grabe ang hayop na to. May isa pang mas maliit. Ayun mga kaibigan, nakuha na natin halos lahat ng isda. Isa na lang. Kunin natin ang huli at umuwi na sa bahay ko. Oh, ayan na ang huling isda na huhulihin natin. Ang maliit na baby arowana. Sige na, nakuha mo na ba siya? Oo, ang liit niya kumpara doon sa talagang malaki, pero malaki na rin siya sa totoo lang. Kaya tara na mga kaibigan, ilalagay natin siya sa truck at uuwi na sa bahay ko. Kung gusto nyong makita ang part 2 kung saan babalik tayo para hulihin lahat ng chichlid, mag-comment lang kayo sa ibaba, mag-like din kayo. Pero sige, uwi na tayo. Sige mga kaibigan, nandito na tayo sa bahay ko at may dalawang pond na maraming malalaking mandaragit na isda. Ilalagay natin sila sa iba't ibang pond sa likod ng bahay ko, simula sa 4 na higanteng iridescent shark. Ilalagay natin lahat sa Cichlid Pond. Marami na ring shark dito. Heto na ang una. Tara pare, kailangan lang nila ng oras para mag-adjust, pero magiging maayos din sila. Ayan na, ang laki niya. Ang laki ng batang yan. Nakuha na natin siya. Sunod, pangalawang shark. Ayan, handa na siyang lumangoy. Tignan mo, may dalawa pa kaming shark na idadagdag sa lawa, kaya nailagay na namin sila. At pagkatapos, oras na para sa malaking hito. Sige, kunin natin ang dalawang malalaking hybrid at ilagay sa lawa ng mga mandaragit. Heto ang unang hito. Ayan na siya, papunta sa lawa. Ang ganda ng hito. Nasa ilalim niya si Big Linda. Wow, halatang mas malaki pa si Linda kaysa sa malaking hito na nilagay natin doon. Halimaw talaga siya. Grabe yun. Siguro nagtataka kayo paano magkakasya ang lahat ng mga dambuhalang isda na iyan. Ganito kasi ang plano namin ay gagawa pa kami ng isa pang ganitong pond para sa mga mandaragit na isda sa kabila. Sa ganitong paraan, doble ang magiging espasyo para sa mga malalaking isda. Mangyayari na yan agad. Tara, ilagay na natin ang pangalawang hybrid sa pond. Kalma lang. Sige, ayan na siya. Ang likot at papunta na sa pond. At ngayon mga kaibigan, ang ikatlo at huling hito na ilalagay natin sa pond na ito ay ang napakalaking red tail. Kunin na natin siya. Ngayon, nasa pond na ang red tail kasama ng mga arowana. Hindi na ako makapaghintay na mailagay ang arowana na ito sa predatory pond. Sobrang laki talaga nito. Tingnan mo ang isdang ito. Grabe. Ang laki rin ng isdang ito. Sobrang haba niya. Sobrang laki talaga nito. Ayos, nakuha na natin siya. Opisyal na tayong may hukbo. Tingin ko, tayo na ang pinakamabangis na catfish keeper sa YouTube. Ang dami na dito. Kaibigan. Oras nang ilagay ang mga arowana sa pond. Magiging wild yon. Tara. Kukunin muna si Big Boy dito para siguradong ayos. Grabe, ang laki talaga. Tignan mo to. Paano naging totoo to? Ang laki ng arowana mga tol. May malaki na tayong arowana at isa pang mas maliit. Kunin na natin siya. Sige, malikot siya at gustong umalis. Nakawala na rin yung pangalawang arowana. Ayos. Ngayon, natira na lang ang gar, Chinese hyphen loach at mga Oscar. Ilalagay na natin ang gar at hyphen loach sa Cichlid Pond. Siguradong astig ang itsura nila doon. Ayan na siya. Tapos ito, malaking Chinese hyphen loach, astig na isda. Kita kits, ayos? 3 malalaking Oscar ang ilalagay natin sa pond. Sobrang laki nila. Kukuha rin tayo ng ilang koi na nailigtas natin tulad ng sabi ko. Kinabukasan, bumalik kami sa Summerland Fish Farms para pumili ng magaganda. Sa pond na ito, narito ang lahat ng koi na nailigtas natin kahapon. Pipili ako ng 4 na pinakamaganda para dalhin sa mga pond ko. Nakumbinsi mo ako, Josh. Kukuha na talaga ako ng koi. Kaya ayun. Oh, ayan. Ayan mismo. Gusto ko yung malaki. Kailangan natin yung malaki. Naalala ko yan pare. Naalala mo nung tumalon siya. Parang tinamaan ka sa muka. Oo, sigurado. Tingnan mo ang laki ng koi na iyan. Oo, iuuwi natin. Unang napili. 3 pa pipiliin. Ang laki talaga nito. Sino ba tumatakbo ng ganyan? Sige, alin ang susunod? May nakita akong isa doon, parang malalim na pula na may itim. Sa tingin ko, susubukan natin kunin yon. Tingnan mo, heto na siya. Astig talaga. Kailangan nating kunin yan, pare. Paborito ko yan. Tingnan mo ang mga kulay. Oo, kukunin natin yan. Ang saya, mga pare. Nagbabago tayo, namimili ng koi. Madalas exotic ang hanap natin. Pero dapat ding pansinin ang mga koi.
Ang gaganda rin nila. Kuhanin mo na, Josh. Nakuha na niya. Uy, tingnan mo yan, Jude. Ang ganda niyan. Parang isa yan sa pinakamagandang koi na nakita ko. Sige, Josh. Isa pa. Alam mo, ikaw na ang pumili kahit aling gusto mo. Kunin mo yung pinakamaganda, please. May nakuha ka na? Uy, Jude. Gusto ko yan. Tama ang pili mo, Josh. Salamat. Ang ganda niyan, di ko pa nakikita yan. Tingnan mo, kaliskis. Nakuha na natin ang 4 na koi. Ilalagay na natin at uuwi na tayo. Kita-kit sa bahay. Kakatapos ko lang ilagay lahat ng koi sa mga pond sa likod ng bahay ko at ang ganda nila. Parang nabuhay ang mga pond. At oo, nakapagligtas tayo ng maraming astig na isda ngayon. Kaya kung nag-enjoy kayo, paki-like at mag-subscribe na rin sa ibaba. Kita-kits tayo sa susunod. Paalam na.